Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 42.5 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang dayuhan sa NAIA. 23 dating NPA sa Northern Samar nagtapos sa 10 araw na livelihood training. Anti-Pogo Act nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Timbog ang isang Ugandan national matapos mahulihan ng kilo-kilong shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong Martes ng gabi, October 28. Kinilala ang suspect na si alias Adnan, 45 anyos, isang negosyante at pasahero mula Madagascar na may connecting flight sa Pilipinas papuntang Addis Ababa. Sa pag-inspeksyon sa kanyang bagahe, na-recover ng mga otoridad ang 5 improvised packaging tape bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakatago sa iba't ibang damit, laruan at iba pang personal na gamit. Ang mga nakumpiskang shabu ay may timbang na humigit kumulang 6,250 grams na nagkakahalaga ng 42,500,000 pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ngayon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang inarestong pasahero at nakumpiskang mga droga para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. 23 dating kasapi ng New People's Army o NPA at kanilang mga dependents ang nagtapos sa 10 araw na pagsasanay sa bread and pastry production sa Northern Samar bilang bahagi ng programa ng pamahalaan sa reintegration ng mga dating rebelde. Layunin ng pagsasanay na bigyan sila ng praktikal na kasanayan sa kabuhayan upang makapagsimula ng sariling negosyo matapos iwan ng armadong pakikibaka. Pinangunahan ng 19th Infantry Battalion katuwang ang Test de las Navas Agro-Industrial School at DSWD sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ang binanggit na training. Ayon kay Major Leo Abulencia, ito ay hakbang tungo sa pagpapatatag ng kapayapaan at pagbibigay ng bagong simula sa mga dating rebelde at kanilang pamilya. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbaban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bisa ng Republic Act No. 12312 o ang Anti-Pogo Act of 2025. Ipinagbabawal na ang anumang uri ng offshore gaming sa Pilipinas. Saklaw ng pagbabawal ang pagtatayo ng POGO operations, pagtanggap ng taya at pagtatayo ng mga POGO hub. Ang sinumang lalabag ay maaaring makulong ng hanggang 8 taon at pagmultahin ng hanggang 15 million pesos sa unang paglabag. Inatasan din ng batas ang Department of Labor and Employment o DOLE na gabayan ng mga Pilipinong apektado ng POGO ban sa paghahanap ng bagong trabaho. Ikinalugod naman ni Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang pagsasabatas nito na kanilang mariing isinulong sa Senado dahil sa pagdami ng kriminalidad sangkot ang POGO industry. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.